ICC arrest plan. PNP. PEDA or PDEA ba yan? Hindi ko alam yan. HRC. Ano yan HRC? Human rights. Human rights yata yan. Congress worked with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte. And okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. At ngayon po ay April 25, 2025 at ngayon ito mga kababayan, dito sa ating bagong reaction video ay pag-uusapan po natin mastermind ng pag-kidnap kay PRRD mga kababayan. Tukoy na! Nako, okay. At hindi lang yan mastermind sa pag-kidnap mga kababayan, or planong pag-kidnap, at talagang mastermind din ito or parang mastermind din ito sa lahat ng paninira sa mga Duterte mga kababayan. Ayan. Totoo kaya ito? Tanong lang natin ito mga kababayan kasi nako, of course, alam niyo mga kababayan kung anong madaling palusot ngayon? Halimbawa, balikan ninyo yung survey, resulta ng survey sa Pulse Asia mga kababayan. Doon sa pagbaba ng trust and approval rating ni PBBM. Anong pinakamadaling palusot doon? Of course, fake news, di ba? Kaya most likely mga kababayan, ang sabihin na naman dito, nata itong balita na ito ay fake news. Okay, ito, pakinggan natin itong balita. Galing ito sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan. Hindi tayo magsasabi ng balita dito para hindi tayo sabihan ng fake news. Kaya nagpapakita tayo dito ng mga news galing sa mga reliable sources. Ika nga mga kababayan, sabi nga nila mainstream media, reliable sources. Kaya itong mga pinapakita natin dito, galing ito sa mainstream media. At ito, pakinggan natin mga kababayan. By the way, bago natin i-play yung video mga kababayan, paki-like and share ng videos po natin, na din paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, palakpakan tayo dyan. Okay mga kababayan, ito galing sa Bilyonaryo News Channel. VP Sara, impeachment at disqualification ng mga kalaban. Kabilang daw sa Oplan Horus. Ano nga ito mga kababayan? Ito, pakinggan natin. Suportahan niya, pero fake news daw ito ayon sa ilang mambabatas. Ang detalye sa agenda report ni Zandro Ochona. Isang dokumento na nagdedetalye umano ng mga gagawing aksyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang lumabas kasabay ng isinagawang pagpupulong ng Lakas CMD noong Martes, April 22. Sa nakuhang kopya ng Bilyonaryo News Channel, may logo pa ito ng Alyansa at may titulong Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. May nakalagay ring schedule at ang tinatawag na Oplan Horus. Sa ilalim ng Oplan post natin mga kababayan. Basahan natin dito. Oplan Horus. As the leader of Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sino kayang leader mga kababayan? Mag-comment nga kayo dyan. Hindi ko kilala yung leader ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Comment nga kayo dyan. Ito, basahin natin. PBBM continues to be attacked and smeared by Duterte's evil forces. His kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall defend by every beneficiary of the Alyansa. According to the President's instructions, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus as a staunch ally. Ally ba yan? Ally? Ano yan? Ito, law. Maintain the Alyansa's advantage post-midterm election. According to, tingnan yung mga kababayan ha? Yan. According to the President's instruction.
Sino kayang presidente na pinatukuyan dito mga kababayan? Mag-comment nga kayo dyan. Sinong sa tingin nyo dyan? Ito, pagpatuloy natin. Again, kailan ito lumabas? Nung Tuesday mga kababayan ha? Lumabas ito nung Tuesday. Nag-meeting sila. Di ba? Again, lumabas itong letter na ito. Okay, patuloy natin. Plan Horus, patuloy raw ang pag-atake at paninira ng nakasaad na evil forces na iniuugnay sa mga Duterte. Hindi raw dapat pagsamantalahan ng oposisyon ng kabaitan at pananahimik ni PBBM sa issue. Nakasaad ring dapat patuloy na mabigyan ng advantage ang alyansa kahit matapos ang eleksyon. Kabilang din sa kailangang isagawa ang pagsusulong ng impeachment. Gayon din ang umano'y mga... Ayan, mga kababayan, post muna natin. Basahin muna natin. How to attack. May how to attack pa. Ayan. Number 1, how to attack number 1. ICC arrest plan. PNP. PEDA or PDEA ba yan? Hindi ko alam yan. HRC. Ano yan HRC? Human rights. Human rights yata yan. Congress worked with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. Yan. Nangyari na yan mga kababayan, di ba? Ito, number 2. Domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, AMLAC's ongoing investigation on drug war and CF cases. Talaga ha? Nako. Number 3, launch impeachment. Launch impeachment. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget. In the support of soft budget, AX, AKAP, tupad. Ibig sabihin ito mga kababayan na ewan ko lang, comment kayo ha kung anong masasabi nyo dito. Anong interpretasyon niyo dito? Kasi nakikita ko dito mga kababayan, launch impeachment, impeach Sara in the support of soft budget o parang impeach nila si Sara para makakuha sila ng AX, AKAP at tupad. Yan yung interpretation ko ha. Correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan. Kaya nga parang tayo dito. Kaya encourage ko kayong mag-comment kasi baka mali yung interpretasyon ko dito ha. Ito. Weekend the Dutch Alliance. Weekend the Dutch Alliance. The action plan against Kibuloy and his KOJC is completed. Therefore, squeeze Dutch campaign funds. Nako mga kababayan, sino kayang may utos dito? Sino kayang naglista ng mga checklist mga kababayan? Ito, counter disinformation. Fight back Duterte and KOJC by information campaign on drug war, smuggling, and private military. Tingnan nyo yan mga kababayan na ito yung mga nangyayari ngayon di ba? Ito yung mga, ayan kay Kibuloy, kay OGC, dati pa yung sinasabi ng kampo ni Duterte na inuna. I think si Salvador Panelo yung may sabi na inuna itong si Apollo Kibuloy. And then ito, ICC, arrest plan, domestic investigation, impeachment, ito yung mga nangyayari ngayon mga kababayan. Hindi ko lang alam, hindi lang sinabi dito kung anong date ng letter na ito. Kung kailan ito plinano. Or baka, yun nga, lumabas ito ng Tuesday, posible na nagiging ipinalabas ito parang accomplishment report ng alyansa. Yan yung nakikita ko. Again, correct me if I'm wrong. Ito, patuloy natin mga kababayan.
mga hakbang para ma-disqualify ang mga sinusuportahang senatorial candidates ng mga Duterte. Pirmado ang dokumento ni House Majority Leader Manix Dalipe na Sino may pirma? Manix Dalipi, mga kababayan. Anong title niya? Executive Vice President, Lakas CMD. Sino ba ang presidente ng Lakas CMD, mga kababayan? Search kaya natin. Try lang natin. Post muna tayo, ha? Comment nga kayo dyan kung sino. Check natin. Sinong presidente ng... Ay, nako, mga kababayan. Ayan. Sinong lumabas dito? President ng Lakas CMD, Martin Romualdez. Teka, papakita ko sa inyo yung search natin sa Google, mga kababayan. Ayan. Kita nyo? Lakihin natin para makita nyo, mga kababayan. Ayan. Teka lang, bakit hindi sentro ito? Wala na. Ayan Martin Romualdez, mga kababayan. Chairperson, President ng Lakas CMD, Martin Romualdez, Chairperson Bong Revilla, Secretary General Jose Aquino. Di ba? Ayan. Again, balikan natin dito. Anong sinasabi dito? Sa letter na ito? Nasa na yun? kailangang isagawa ayan. ang pagsusulong ng Nasa na impeachment. yun? Gayon din ang umano Ayan. Sa Oplan Hupos, Horus Day. Sorry, mga kababayan. Ayan. According to the President's instructions, sino kayang presidente ito? PBBM kaya ito? Or yung presidente ng Lakas CMD? Na si Martin Romualdez, mga kababayan. Ayan. Well, anyway, patuloy na muna natin dito. Pirmado ang dokumento ni House Majority Leader Manix Dalipe na Executive Vice President din ng Lakas CMD. Tinawag itong Oplan panggigipit ni Attorney Harry Roque. May patuloy pa rin ang demolition job laban dun sa mga nangangalampag na PDP laban candidates for senator, si Senator Bongo at si Senator Bato. At nabanggit po dun sa report na hindi lang dapat si Tatay Digong ang ipadala sa ICC, pati daw po itong si Senator Bongo at saka si Senator De La Rosa. Hiningan namin ng pahayag kaugnay dito si Alyansa ano kayong Campaign sasabi Manager nila, mga Representative kababayan? Tubi Chanco pero wala itong naging tugon. Isa sa mga dumalo noong pagtitipo ng Lakas CMD sa Malacanang ang opisyal ng partido na si Bataan Representative Geraldine Roman. I don't think it's real because I was there. I'm part of the EXECOM. I didn't see any document. Merong dinistribute yung mga statistics per region indicating how our candidates are faring so that we could possibly apply a targeted approach na tutulungan natin those who seem to be lagging behind. But that's the only document that I saw that was being circulated, iba't ibang region. Git pa ng kongresista, ibang issue ang impeachment at hindi na pag-usapan ng kanilang partido. Dagdag pa niya, It's counterintuitive, if there was such a political strategy, I wouldn't even put it down on paper. Born yesterday, hindi naman ganun. Yung mga ganyang usapan, if it were true, would be just discussed ever so subtly and ever so quietly, pero walang paper talaga. Fake. Alam mo, ito ang panahon ng fake news. Sa kampanya. hindi pa mali Stop muna natin dyan, mga kababayan. Ayan, ito, pakita muna natin yung letter, ha. Yung Oplan Horus. Ayan, pakita muna natin dyan. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan, mga kababayan. Again, yun nga, mga kababayan. Mastermind ng TPRD, tukoy na. Bakit? Yan nga. Number 1,
Oplan Horus lumabas dito mga kababayan. Ito nga, klarong-klaro. Yung mga plano, yung nangyayari na at the same time, yung ongoing pa rin na pangyayari katulad ng impeachment ni Vice President Duterte at dun kay, well, sabi nga lang, completed, pero I think hindi pa kasi, well, itong kay Kibuloy, mga kababayan, hindi pa naman yan na desisyonan. Yet, nakulong na, detained na si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Yung pag-aresto kay PRD, completed na. Yung iba, I think meron pagkasunod. Ito, mga kababayan, letter, dininay. Again, sabi ko nga sa inyo, ang pinakamadaling palusot ngayon mga kababayan ay sabihan ng fake news. At ito na nga, sinabi ni Congressman Geraldine Roman, fake news dan. Kasi nga, kung siya daw, hindi daw niya isusulat yung mga ganyan. Di ba? Hindi daw niya isusulat. Ano ba raw siya? Born yesterday. Di ba? Oh, eto mga kababayan, kung siya, hindi niya isusulat. Pero hindi siya yung leader. Hindi siya yung presidente. Di ba? Most likely, posibleng hindi siya nakatanggap kasi yung letter hindi intended para sa lahat. Di ba? So, hindi ibig sabihin na kung sikreto yan, confidential yan, eh hindi mo na pwedeng isulat. Of course, pwede mo pa rin isulat. Pwede mo pa rin ibigay yan sa taong pinagkakatiwalaan mo. At ito, posible nga itong mangyari, posible itong totoo, kasi doon sa taong gumawa nito, meron siyang intended na pagbibigyan na pinagkakatiwalaan niya. Di ba? Agree, comment kayo dyan mga kababayan kung agree or disagree kayo. At ito na nga, kung titignan ninyo mga kababayan, may logo at the same time may pirma. Sinong may pirma? Manix Dalipi. Oh, Executive Vice President. Again, sinong presidente ng Lakas CMD? Martin Romualdez. At ito, talagang sinabi dito, mayroong coordination kay Sani Senador Trillanes mga kababayan. Again, yung sa ICC. Di ba? Coordinate with PNP. Nako. At ito, yun nga, sabi ni Congressman Geraldine Roman, wala siyang natanggap. Hindi ibig sabihin, kung wala kang natanggap, hindi ibig sabihin, hindi yan totoo. Di ba? Posible nga, wala kang natanggap kasi hindi yan para sa'yo. Para yan doon sa taong pinagkakatiwalaan nga. Okay? At ito, tingnan nyo mga kababayan, anong sinabi ng campaign manager ng Lakas CMD? Oh, walang imik. Di ba? Oh, walang imik. So anong masasabi natin dito? Sino may gawa nito? Sabihin nyo, si Sara Duterte na naman may gawa nito. May pirma ng Executive Vice President na si Manix Dalipi. Paano napunta yung pirma niya dyan? Eto mga kababayan, booking na booking sila dito. Oh, again, wala tayong binabalita dito mga kababayan ha. Ina-analyze natin tong lumabas sa balita. Ang nagbabalita dito, yung taga-Bilyonaryo News Channel. Sila yung nagpapakita ng dokumento. Ina-analyze lang natin kung anong laman, anong mga sinasabi ng mga respondents nila dito. Oh, di ba? At eto ngayon. Oh, mag-comment kayo diyan. Oh. Ako, mga kababayan, ngayon, magandang timing ito kasi ngayon, election. Kung kayo diyan nagbulag-bulagan pa rin at naniniwala pa rin na may kasalanan itong si Vice President Sara Duterte, na kung gumising na kayo mga kababayan. Kasi ito talaga ay ano ba ito? O nilalaro na lang. O nilalaro talaga ito ni
ng presidente ng Lakas si MD, mga kababayan. Sino nga presidente ng Lakas si MD? Comment kayo dyan. Well, anyway, again, mga kababayan, i-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito sa tinatawag nilang Oplan Horus. Kung naniniwala kayong fake news ito, then comment kayo dyan kung agree kayo ni Congressman Geraldine Roman. Kasi nga raw, hindi siya nakatanggap na ko. Ibig ba sabihin yan, hindi ka nakatanggap, fake news na yan, fake letter na yan. Oh, or hindi yan totoo na impormasyon. Comment kayo dyan. And then, paki-like and share din po ng videos natin. Okay? So, dito na lang po muna tayo and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.